nangyayari kay Bongbong Marcos? Bakit parang mali-mali ang desisyon niya? Parang nag-iisip pa ba siya? Alam mo sabi niya, Coach Oli, hindi si Bongbong nagpapatakbo ng bansa natin. Ang nagpapatakbo ng bansa natin ngayon, Rimulya Brothers. Ito, tingnan natin mabuti Ang umuugong na ipakukulong bago mag-December 15, si Bato, si Chis Escudero, si Villanueva, si Jinggoy, tsaka to si Revilla. Tapos, magtataka kayo, si Martin, na talaga namang napakadaming ebidensya, hindi makakasuhan. Etong si Batman na si Recto, i-discuss natin niya maya-maya lang, dapat kinakasuhan din. Pero wala ding kaso. Kaya nga may nakapagsabi sa akin, ito from a reliable person. Okay. Natanong ko kasi, medyo malalapit sa mga politiko itong natanong ko. At saka to hindi to bias So kayo na lang humusga kung tama ang pagkakasabi sa akin. Siyempre, tanong ako, pansinin mo, 'di ba? Yung sinabi, may pinapasok, walang pumasok na baril sa KOJC. Parang ang tanga naman ni Bongbong, di niya alam. Tapos isasabihin niya walang pumasok na baril sa KOJC, kitang-kita naman, 5,000 pulis, lahat sila may mahahabang baril, hindi nila nakita. Yun sinabi. Binubulong lang sa kanyang sitwasyon. Yung pagkakakidnap kay PRRD, hindi niya idea yun. Idea yun ng mga kaliwa, pero nagpapatupad, Rimulya Brothers. At di umano, ang gumagalaw naman sa financing, si Martin. So pag tiningnan mo talaga, ito ay talagang may katotohanan. Isipin niyong mabuti. Bakit natanggal si Torre? Sinong may gawa? Di ba meron silang hindi pagkakasunduan ni John Vic? Ang laki ng nagawa ni Torre, halos isuko niya na yung kaluluwa niya sa demonyo. Ginawa siyang PNP chief, saglit lang. Bakit? Iringan sila ni John Vic. Hindi nila matatanggi yun. Bukod sa tinawag silang adik, bukod sa tinawag na pangit lahat ng adik na na-offend si Lisa at si Bongbong, pero ang talagang niyan, critical niyan, hindi magkasundo si Torre at si John Vic. So ang may hawak ngayon, ang kumokontrol ngayon. And possibly, ito sa kwento sa akin, hindi ko alam, Sabi ko, asan si Lisa? O yun. Si Lisa, si Tambi, pero ang talagang gumagalaw, Rimulya Brothers. Kaya nga naman ito, basahin natin. Sabi, Ombudsman eyes malversation plunder cases versus Bong Revilla. Kayo ba'y naniniwala pa dito? Kasi meron nang naging problema dati si Bong Revilla, di ba? Nagka-problema na. Tama o tamang-tama? Kung totoo man yun or hindi natin alam. Pero for discussion purposes, kahit totoo yun, uulitin pa ba niya ngayon? Malabo eh. Pero pansinin nyo nga, ito'y malinaw pa sa sikat ng araw. Ang mga ginigipit ngayon. Tingnan mo mga senador, bakit? Duterte Black. Bakit? Pag kinasuhan ng impeachment si Sara, di ba nablangko ng Senado? Nung nablangko ng Senado,
nahinto ang impeachment. Pero kung wala na to si Bato, wala si Cheese, wala si Jinggoy, wala na rin si Villanueva, makakalusot yung impeachment. In short, political rival. Eliminating yung kalaban. Tatandaan nyo to. This is public knowledge. Ang dami na pong nagsasabi nito. Si Bongbong Marcos walang planong bumaba sa 2028. Kung bumaba man niya, napilitan, ang ilalagay niyan, yung kakampi niya para hindi siya makakasuhan. Pero ang unang gagawin niyan is to eliminate ng kalaban para hindi makasuhan. At hindi siya bababa. Abangan ninyo itong sinasabi ko. Trinay na nila to once. Diba? Nagkaroon ng People's Initiative. Gagawin nila ulit to ngayon. Ngayon, yung tungkol dito kay Bong Revilla, ito ay political rival sa Cavite ng Rimulya. Kaya dinidiin. And at the same time, may go signal sa ibabaw. Alam nyo kung bakit? 3 anak nito. 3 anak. Congressman. Hindi pumirma sa impeachment ni BP Sara. So easy target siya. In short, namarkahan tong si Bong Revilla na DDS. Maglalabas kami, ha? Tingnan ninyo. Ng mga patterns ng kakasuhan kung sino-sino. Lahat po yun connected sa Duterte. Wala namang connection to sa ghost projects. Oh. Walang connection sa ghost projects yan. Yung mga kinakaso kila Cheese, walang connection. Easy target kasi to si Bong. Gaya ng sinabi ko, kasi nga dating may kaso. But all the more, hindi niya nagagawin kasi kung totoo man yun or hindi, ayaw na niya ng gulo. Iiwas na siya. Kaya malabo itong sinasabi nitong mga Rimulya brothers. At the same time, easy target din to dahil artista. Kaya nga sabi ko, tinarget si Cheese tsaka ito eh. Bakit? Si Cheese kasi sikat din yung asawa, si Hart. Ito naman, sikat din na artista. Pag tiningnan po natin ang nangyayari, kahit hindi po interested sa politika, madadivert mo yung atensyon doon sa mastermind pag ang pinag-uusapan artista. Kasi maraming magiging involved eh. Yung walang kamalay-malay sa politika na tao, hindi interesado sa politika, masasama mo. So pag naririnig mo, ay nakulong si Cheese, ay nakulong si Bong Revilla. Artista eh. Papatulan ng iba. Mapapasama imahe, na-divert na tayo. Di ba? Kaya gumagalaw ang Congress. Naaalala nyo, Duterte Youth Party List, 3 boto rin. Natanggal. Ang balita natin dito. Ito, balita. Yung anak ni Boying, kayo na mag-check sa mga taga Cavite kung ito'y totoo. Hindi mananalo doon sa anak ni Bong Revilla as governor kung walang tulong ng Revilla. In short, parang Sara Duterte at Bongbong Marcos. Kaya naman nanalo lang si Bongbong is because of Sara. Pero darating na magtatalo sila sa presidency sa 2028, tapos na ang panahon ng Marcos. Same thing dito sa Rimulya.
Kaya pinag-iinitan ngayon ang Revilla kasi yung anak ni Boyie, ang sabi ay hindi kaya niwala sa kalahati ng anak ni Senator Revilla. Pero ang nag-trigger daw ditong matindi, ito ilalabas natin to, hihingin natin kung ito ay may katotohanan. Ang sabi kasi dito, na-trigger daw tong Rimulya na ikinagalit din, di umano, lang nasa ibabaw dahil si Bong Revilla at si BP Sara ay nagkita sa ibang bansa. So, alam nila, di umano, na magkaibigan si Sara at saka si Bong Revilla. In short, kaya target din to si Bong Revilla bukod sa artista na markahang DDS. Sa gobyerno ngayon, pag markado kang DDS, ididiin ka. Hindi natin alam bakit sila nagkita sa ibang bansa. Okay? Meron daw nakapicture, na videohan, etc. na ikinagalit nung babae sa Malacanang. Di umano. So in short, sa tingin ko nga yung mga anak nito hindi pumirma ng impeachment ni BP Sara. So, posibleng magkaibigan sila ni Sara talaga. Ito'y alam naman ng mga taga Cavite. Kaya pinag-iinitan. Ito masakit sa Pilipinas, no? Nalayo na tayo doon sa totoong issue. Ang issue ngayon, sino ba yung nagnakaw? Sino yung may ghost projects? Bakit? Yung wala namang ghost projects, kung ano-anong sinisilip nyo, pero yung mga katulad ni Tambi, nanuknukan na ng dami ng ebidensya, hindi nyo kasuhan. Nakikita po. Okay, maglalabas, hindi natin titigilan to. Kasi kami, magbabantay talaga kami. Kung tatarantaduhin nyo si Bato at isusunod pa raw si Bongo, yan ang mga next in line. Wala na kayong aasokasuhin kundi mga Duterte. Hindi rin namin kayo tatantanan. Ilalabas namin yung pattern nyo. Kitang-kita naman ng taong bayan may pattern to eh. Galit sila din kay Cheese dahil hinarang yung fourth tweet di umano. Yeah? Kaya kung yung mga lalabas dyan, puro DDS yan. Ha? Wala namang problema kung gusto nyo ipakulong si Bato, si Cheese, si Bong Revilla, etc. kung sino-sino. Okay lang yan. Padaanin nyo sa due process. But for the meantime, focus muna tayo dun sa mastermind. Bakit inuuna nyo yung mga kalaban nyo? Focus muna tayo doon sa ghost projects. Sino-sino yan? Mga animal kayo, nataguri ang pork barrel, si Tambi tsaka si Sandro. Walang kaso. Bobo ba kayo? Wala kayong makitang ebidensya? Kung sino-sino sinisilip nyo? Yung klase kayong abogado. Niloloko na itong mga taon to. Ba't papayag ba tayo? Ito hindi pagtatanggol kay Bong Revilla, ha? Inuulit ko, hindi rin namin pinagtatanggol si Cheese. Hindi rin namin pinagtatanggol si Villanueva. Kahit yung bilyar. 'Di ba? Pero nakikita kasi natin ganun eh. Kung gusto nyo parusahan yung bilyar, okay lang. Pero ba't kasi kailangan nila matanggal yung 2 bilyar eh. Boto yun sa impeachment. Nakikita nyo po yung point, kaya nanggagalaiti ako dito. Hindi sa pinagtatanggol namin yung mga yan. In the proper time, kung gusto nyo silang imbestigahan, okay lang. Ipakulong nyo muna yung mastermind ng ghost projects.
Then punta kayo sa kanila. Ayos ba tayo doon? Hindi, ako nagtatanong lang ha. Bakit? Sa mga taga Cavite, ito'y tanong ko. Hindi ba kaya manalo ng Rimulya doon? Nang hindi ini-eliminate ang Rebilla? Diba? Kaya bang manalo ng gobernur doon? Nang hindi ini-eliminate ang Rebilla? Dahil ang balita namin sa Cavite, ang gusto ng tao, Rebilla. Tama ba? O tamang-tama? Hmm. Wag na nga natin puntahan yung droga. Baka mamaya lumayo tayo. Pero doon pa lang eh. Baka mamaya masili pa natin kung sino nagdodroga dyan. Yeah?